Dapat na to. Ayan, so yung series natin, Youth Live DNA, which is something na hindi ako naging part na buuin yan, ano? So I asked help from Pastor Dada sa akin, Pastor Chokes. Sabi ko, ano bang meron dyan? Bakit yan yung mga nagaya? Tapos, ano naman, thankfully naman binigyan nila ako ng idea kung saan nanggaling, bakit yan yung mga nandyan. So, ang na-assign sa akin na i-discuss is yung pang-apat. Sabi ko, wag nga yung pang-lima na lang, mas madali yung pang-lima. Kasi sabi ko, may verse na agad ako dyan, ganito. Sabi na, hindi, ano yung sa'yo? Yung pang-apat. So, creating a safe place. So, nung una sabi ko, creating a safe place, like, dapat ba may bodyguard dyan sa labas na pagka may papasok, may mambabambo doon, or dapat ba may bouncer dyan, dapat ba ganito, ganyan. So, nag-chat naman ako sa kanila, and then as I was asking the Lord, and as I was doing yung PowerPoint, sabi ko, ano ba yung safe place? Ano ba ibig sabihin yan? Kasi binabasa natin na ganito, ganyan, walang judgmental, pero what's in it? Like, ano ba talaga yung real definition of safe place? Anong safe place ba yung gusto natin na ma-establish? Especially may mga bago dito. Well, for me bago sa mata ko, ayan sila, sana bago din sa banda ko yan. So, ano yung safe place na ipinapakita natin sa kanila? Tapos, bakit ginagawa nating safe place ang Youth Live? For what? For what reason? Kasi sinabi lang ni Pastor Dada sa ni Pastor Chokes na, gawin natin safe place. Sige, gawin natin yan. Sunod lang tayo. And then, ayan. So, nung nag-ask ako sa kanila ng definition, ito yung mga sinabi nila sa akin. Sabi ni Pastor Dada, ayan, ano ba ang ibig sabihin ng safe place, saka bakit ginagawa natin safe place ang Youth Live? Hindi ko siya mabasa dito, so dito muna ako. Sabi ni Pastor Dada, safe place just means na we are able to communicate our thoughts and feeling na hindi na-judge. So parang kanina, two truths and one lie, so since game yun, okay lang na magsinungaling muna for now. Hindi namin kayo i-judge. Kasi sinabi ni Pastor Dada, game natin, okay lang magsinungaling. Ayan, tapos church become the first thing that comes to mind when everything is falling apart. The people feel safe dahil they know that people will help them regardless of what they have done. Tinuro ko yung reply ko kasi kalokohan yan. Ina-embody yung gospel ni Jesus. So, para kay Pastor Dada, ayan yung ibig sabihin ng safe place at bakit natin ginagawang safe place ang Youth Live. Sabi naman ni Pastor Chokes, actually, English yan guys, huwag kayo. In-English niya ako yan. Actually, we are still creating a safe place and di natin ma-attain fully ang safe place na yan habang nandito tayo sa mundo. Safe place means welcome lahat ng makasalanan. Gaya na sinabi ni kanina, may kapansanan. Ayan, kung may kapansanan ka. May mental health problem. Siguro yung mga PTSD ba? Post-traumatic stress. Sige, basta yun. PTSD pala. Sorry, merong Anyway, as in, lahat, as long as gusto nilang pumunta. So, basta gusto nilang pumunta dito, wala kayong ginagawa sa bahay, dinastedly crush, ganyan, gutom kayo, ganyan, or gusto makakita ng pogi, na maganda, mainit, may aircon sa church, okay lang daw yan. And also, safe place dahil pinapractice nating mabawasan ang panghuhusga at kapag may problem sila, di sila titigil na pumunta ng Youth Live dahil doon nila nakuha ang paghinga na di nabibigay ng ibang lugar. So, ayan daw yung safe place at ayun din daw yung reason kung bakit natin ginagawang safe place ng Youth Live. Madali lang naman gawin yan, di ba?
Hindi ba? O sige, malalaman natin. Ayan yung definition ng safe place base kay na pastor. Pero if we are going to ask the Bible, ano ba yung ibig sabihin ng safe place? Or how can we achieve this, yan, yung mga ugali na yan base sa Bible? Ano yung sinasabi ni Jesus? Ano yung sinasabi ni Bible tungkol sa hindi pagiging judgmental? Ano yung sinasabi ng Bible about sa pagiging pag-welcome sa mga ibang tao na kahit may sakit, kahit hindi sila naliligo, kahit na hindi sila nagtututbrush, ang baho nila, ang pangit nila, ang itim nila, kulot, mataba. Ano yung sinasabi ng Bible on how we can welcome them sa isang faith? So, as you know, actually, nung isang beses na i-share nila sa akin, yung mga feedback nyo, tapos ano na, si Kuya Dave, ang hiling magkwento niya. So, habang nagkaano ako, magkukwento na lang ako. Wala lang, kasi, ever since kasi na pinasok ko yung Bible, puro siya kwento. And it's easier for me to understand kung ano ba yung nangyayari sa Bible. It is easier for me to immerse myself doon sa nangyayari sa Bible. Kasi story. Ang dali ng mas madali siyang makalala para sa akin. Hindi ako magaling sa verse na Romans 6:13, ito yung sinasabi niya. Mas magaling ako doon sa part na ito yung nangyari sa Bible tapos may character, ito yung response niya, tapos ito yung lesson. So, just to give you an idea kung bakit mahilig ako magkwento. So, ang text natin is nasa Luke chapter 10, verses 25 to 37. May lang naman. And I am using yung version ng Bible na ibinigay namin sa inyo. Para pagka uwi nyo sa bahay, ano ba yung mga sinasabi ni Kuya sa araw kanina? Mabasa. So, ayun. So, ang sabi dito, Luke chapter 10 verse 25, isang teacher ng law ang lumapit kay Jesus at nagtanong para hanapan siya ng mali. So, ang settings niyan is, nandito sa harapan si Jesus, tapos may gathering, so may biglang, may tumayo, nagtanong siya kay Jesus para hanapan siya ng mali. Teacher, ano pong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Take note isa siyang teacher ng law, meaning isa siyang Pharisee. So, ang Pharisee, alam nila yung Bible, alam nila yung word, master nila yan. All throughout their life, yan lang yung ginagawa nila sa buhay nila. Verse 26. Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa scriptures? Ano ang pagkakaintindi mo to? So si Jesus sabi, Pharisee ka. Ano pagkakaintindi mo? Yan ang reply ni Jesus nga. Verse 27. Tinanong siya ni Jesus, tapos si Jesus nagtanong din. Ano sabi sa scripture? Yan. Tapos, i-kinote nung Pharisee yung verse from Deuteronomy chapter 6. At sabi na, sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Sa English, lagi natin itong narinig. Love the Lord your God with all your soul, heart, mind, strength. And love your neighbor as yourself. Tinagalog ko lang kasi para mas dama natin. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Verse 28. Sumagot si Jesus. Tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang bilis lang, no? Okay, sige tama. Gawin mo yan. Hindi ba hinahanapan niya nga ng mali si Jesus? So, hindi pa siya nakontento doon. Para hindi siya mapahiya, nagtanong pa ang lalaki, yung Pharisee. Sino naman po ang kapwa ko? Kasi una, alam ko na yan eh. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Binabasa ko nga yung Bible every day.
Fasting ako, nagde-devotion ako. Umatin ako sa youth life, umatin ako sa church. Ay, coach, masyado ko yan. Eh, sino yung kapwa ko? Take note, hinahanapan niya ng mali dito si Jesus. Sino yung kapwa ko? Sabi ni Pharisee. Sumagot si Jesus. May isang taong galing sa Jerusalem at papunta sa Jericho. Hinarang siya ng mga magnanakaw, inubaran siya, inugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong may Jewish priest na dumaan din dun. So, on the way si isang tao, wala siyang pangalan eh. So, from Jerusalem, yung city capital, papunta sa Jericho. And then, along the way, ang sabi ni Jesus, ay humarang sa kanya, inakawan siya, inubaran, pinugbog, at halos iniwang patay. Tapos, nagkataon na may Jewish priest na dumaan din doon. Pero nang makita niya yung tao, dumaan siya sa kabila. Etong Jewish priest, basically pari yan. So sila yung leader dun sa temple. Tapos nakita niya yung victim. Pero nung makita niya yun, manang siya sa kabila siguro. Ay, may makay. Ako dadaan. Parang pag kami nakikita tayo na sa kalsada, kami mga baliw, may mga taong brasa. Di ba normally tayo? Patawid muna tayo sa kabila. Tapos pagka nalagpasan na natin, sige, balik tayo ulit dito sa kabila. Ganun yung ginawa niya. Tapos, verse 32. After nung priest, eto yung sumunod. Tumaan din ng isang Levite na makita niya ang taong binugbog at iba din siya ng daan. So, same lang din. Ay, okay, may pangkayo ako dyan. So, dadaan. Ikot muna ako. Yan. Pero, verse 23 to 34. Pero, nung may dumaan na isang Samaritan, nakita niya ang biktima at sobrang naawa siya. Nilapitan niya ito, binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat. Saka nilagyan ng benta. Sinakay niya ang tao sa kanyang donkey at dinala sa isang paupahang bahay, kung saan niya ito inalagaan. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 silver coins ang may-ari ng paupahan. At sinabi, alagaan mo siya. Alagaan mo siya. Joke lang. Pagbalik ko, babayaran ko ang nagastos mo para sa kanya. Ang nagastos mo pa sa kanya. So, down payment, deposit. Pagka may kulang pa dyan, pabalik ako, babayaran ko. Sabi na sumari. Verse 36. Ito na. Balik na tayo dun ulit sa scenario. Nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging mabuting kapwa sa taong binugbog ng mga magnanakaw? So, ayun yung scenario. Kasi di ba, tinatanong ng Pharisee, sino ang kapwa ko? Ito yung binigay ng story. Tapos, ibinalik ni Jesus yung tanong. Hatingin mo, sino dun sa tatlo? And then, ito yung response ni Pharisee. Sumagot ang teacher ng law, yung naawa at tumulong sa kanya. And then sabi ni Jesus, sige, gawin mo rin. Okay, let's pray muna. Father, I want to say thank you, Lord, that for this opportunity that you have given us, Lord, maraming salamat, Lord, that for your word. We ask for wisdom and understanding, Lord, that Lord, ikaw po yung magpaintindi sa amin ng word mo for today, Lord God, and I pray and I declare, Lord God, na lahat ng anak na naririto, lahat ng anak mo na naririto, Lord God, is may makukuha na word sa iyo, Lord God, and it will be something that na titi mo sa puso namin, Lord God. It will change us and it will bear fruit, Lord God, and
sooner or later, magamit po namin itong word na to, Lord, to share to other people. The preaching of your word, we bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. So, doon sa kwento, doon sa scenario, ang main characters ay si Jesus at si Pharisee. Hindi ko alam. Nagkakataon pagka ako yung nag-a-assign, pagka ako yung naka-assign, tapos naghahanap ako ng text. Laging dyan ako, itinadirect ng Lord. So, as we go through these slides, as I share the word, i-share ko din dito kung paano ako nagde-devotion. Whenever I read the word, paano ko siya hinihimay. Hindi lang siya by verse or parang paano ko ina-analyze yung text, ano yung word na yon, and then sino yung mga characters, ganyan, and all. In that way, para magkaroon din kayo ng idea on how you will do your devotion. So, doon sa verse natin, Luke chapter 10 verses 25 to 37, ay dalawang main character doon. Si Jesus, saka yung Pharisee. So, teacher ng law, yung Pharisee, siya yung nagtanong kay Jesus about salvation para hanapan siya ng mali. So, yun yung goal niya. Wala siyang tumayo, tapos, hanapan ko to ng mali. Visit to Mali yung sinasabi niya ito Knowing na alam naman na niya halaga yung sagot. So, parang may hinahanap lang siya na sagot kay Jesus Tapos, di ba, mali si Jesus, sabi ko sa inyo Yun yung goal niya. Ayun talaga yung goal ng mga Pharisee ever since. And then, yung second character, si Jesus. Okay, di ba? Tapos, siya yung sumagot sa mga tanong sa pamamagitan ng isang kwento. Ayan. So, first ko sa inyo na question is that, napansin niyo ba kung paano tinanong na teacher ng law si Jesus kung paano magkaroon ng buhay ng walang hanggan? So, when you read your word, dapat lagi kayong merong why or bakit na question. And you do your devotion. Bakit ganito? Bakit ganyan? So, una ko sa inyo na tanong, napansin niyo ba kung paano itinanong ng Pharisee? Kung paano siya magkakaroon ng buhay ng walang hanggan? Ang sabi niya, ano pong gagawin ko? Now, this is crucial kasi yung pattern ng word is puro anong dapat kong gawin. Diba? Parang anong dapat kong gawin para makasaya kita? Anong dapat kong gawin para ma-flashback mo ko? Anong dapat kong gawin para mag-like ka, mag-heart ka dito sa post ko? Anong kailangan kong gawin para sagutin mo ako or bigyan mo ako ng allowance or mabilhan ako ng nanay ko ng iPhone, ganyan. Ano bang dapat kong gawin? Puro ganun kasi yung pattern. And most of the time, since yun yung nakakabisnan natin, minsan madaling tayo sa point na worst comes to worst. Kadedit toys, feeling natin wala na tayong wala na yung confidence. Parang wala akong point. Kasi hindi ko kaya itong mga ginagawa natin. So, along the way, pag-aaralan din natin yan. Tapos, balik tayo dito. Since ang way kung paano inas nung Pharisee, kung paano siya magkakaroon ng salvation, ganon din yung pagsagot ni Jesus. Gusto mong malaman kung anong gagawin mo? Ito yung gagawin mo. Ano bang sabi sa word? Sabi ni Jesus, since alam mo naman yung scriptures, ano bang sabi dyan? Tapos, ikinote niya to. So, ang gagawin mo, base kay Jesus to ang gagawin mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan ay mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Tapos, anong reply ni Jesus? Parang ang dali kausap ni Jesus dito.
Ganun lang yung Lord. Pero, ang ipinupunto dito ni Jesus is that ibalik ko lang doon sa verse. Ayan. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Ang ipinupunto lang dito ni Lord is, kaya mo ba gawin yun? Mamahalin mo si Lord ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Kaya mo. Ayun yung ini-impress ni Jesus sa Pharisee. Kaya ba natin yun? Kaya natin. Almost 2 years na ang youth life. Nabasa na ba natin yung Bible na binigay sa akin? Yung mga reasons natin na hindi tayo makaka-attend, yun ba talaga kung hindi tayo makaka-attend? Talaga. Madali ka usap si Kuya Raymart eh. Sige, go. Sige, go. Parang si Jesus lang. Okay, tama si gawin mo. Pero ang ina-imply dito ni Jesus, alam mo naman pala eh. Okay, gawin mo yan. Kakaroon na gawin naman lang. Siyempre, di natin kaya yun for now. Pero mamaya, di-discuss natin. So, ang next niya na question, since hinahanapan nga niya ng mali si Jesus, at hindi siya mapaya, sino naman ang kapwa ko? Kasi sabi, mamahalin ko yung kapwa ko gaya ng pagmamahal ko sa sarili. Now, notice when it says, gaya ng pagmamahal ko sa sarili. The main reason kung bakit yung ginamit na term and word is that before, during the Old Testament, and even now, the form of love that we always know, yung pagmamahal na alam natin is yung pagmamahal natin sa sarili natin. We do not love any other person except ourselves. Mas mahal natin yung sarili natin kaysa sa mga magulang natin, mas mahal natin yung sarili natin kaysa sa mga kung sino nakapaligid sa atin. That's the main reason why ayun yung ginamit na word. Pero, pagkarating doon sa dyan, in-upgrade na ni Lord yan. Sabi ni Jesus doon sa mga disciple, bibigyan ko kayo ng bagong utos. Mamahalin niyo ang kapwa niyo gaya ng pagmamahal ko sa church. So, yun na yung upgraded version na yan. Pero for the sake of this topic, yan muna yung gagamitin natin. Sino ang kapwa ko? So, let's ihimay-himay natin yung parable na sinagot ni Jesus, na binigay ni Jesus doon sa Pharisee para sagutin yung tanong na sino yung kapwa ko. So doon sa kwento ni Jesus, mayroong 4 characters. Yung Jewish priest, yung mga Levites, yung Samaritan, tapos yung quote-unquote isang tao. Kasi wala siyang pangalan. May reason kung bakit wala siyang pangalan. Mamaya i-discuss natin. So, i-discuss muna natin to. Sino ba tong Jewish priest na to? Ano yung role niya dito sa parable na to? Bakit siya ikinote ni Jesus para sagutin yung tanong na sino yung kapwa ko? So, ang Jewish priest, nung time nila, sila yung highest position na nag-work sa temple. Kumbaga sa church natin, siya yung head pastor. Therefore, during their time, hindi sila or bawal silang humawak sa mga madudumi na bagay like yung mga tao na may leprosy, yung mga may sakit, yung mga tinudugo, kasi sobrang sacred and sobrang holy ng temple before, to the point na kapag nagpunta sila doon at meron silang nahawakan na maruming bagay, mamamatay sila instantly. Sa Old Testament. Ganun yun. So that is their background. So, bawal talaga sila at all. Kahit gusto nila, bawal talaga. Kasi mamamatay sila. Ano yung response niya doon sa victim mong nakita niya? Sabi na sa verse 31, dumaan siya sa kabila.
the same response na ginagawa natin kapag may nakakasalubong tayong tao na pinaiinisan natin. Kasi pag si crush, okay lang yun. Si crush bumawa sa kilig. Tapos, aamoy mo pa yan. Ang baho ni crush siya. Sige, okay lang. Crush pero pero ito hindi. Ay, ayoko dyan. Bad trip yan eh. Umatcha sa kanila. So, basically, yan yung role ng Jewish priest. Next naman is Levite. Itong Levite, isa siya sa mga lahi before. Tapos, yung lahi nila, yung inassign ng Lord to work sa temple. So, sa church natin ngayon, sila yung mga ushers, yung mga leaders, yung mga choir leaders, yung worship team, yung nagpapakanta, sila yung Levite. And isa sa mga Levite yung sumunod after dun sa priest. Tapos, ayan, assistant workers sa temple, same sila ng high priest na bawal mawak at madumi. Siyempre, nagsaserve nga sila sa Lord, so during their time, bawal silang makahawak ng mga maduming bagay or else they will be unworthy of the ministry. And ginawa ng Levite, nag-iba siya ng daan. So, malamang sa malamang, yung priest, tong Levite, magkasama yan. It just so happen na nauna lang si priest na dumaan. So, syempre, ikaw si Levite. Makita mo si pastor. Ay, iniwasan ni pastor. Iwasan ko na din yan. Bounce ako dyan, Gar. Ekis yan. Ekis tayo dyan. Hindi nga pinansin ni pastor eh. Mas mabait sa akin si pastor. Ako dyan. Pinansin ni pastor. Ang gagawin ko dyan. Yung pastor. Ayun yung stand ng Levite doon sa kwento. Third na character is yung Samaritan. I will now, just a quick background of who they are at saan sila nanggaling. Samaritans, sila yung descendants ng lahi ng Jews at Assyrian. Tinuturing na outcast dahil ang tingin sa kanila ng mga Jews ay half-blooded. So before, di ba, during the time of Israel, uso yung mga sakupan ng mga lupa, di ba, ng mga kingdom sa mga territory. So, nung time na inalaw ng Lord na makonquer sila ng mga Assyrians, normally na ginagawa nila is yung almost lahat ng population ng Jews, i-hold captive nila doon sa place nila, tapos papalitan nila ng mga Assyrians, no, mga lahi nila. And then, it comes to the point na doon na nag-settle yung mga Assyrians and siyempre siguro nagka-developan, nagka-crush, ganyan, tapos nanganak, ayan, asawa. So, yung naging anak ng Jew saka ng Assyrian is yung mga Samaritans. Kaya sila itinuturing outcast. Kasi ang mga Jews, alam naman natin na they are the chosen people. So, pag hindi ka Jews, parang ekis ka sa amin. Kaming chosen people. So, that is the main reason kung bakit itinuturing na outcast ng mga Samaritans. Kasi half-blooded sila. Tapos, ang naging response niya doon sa victim ay, una, sobrang naawa siya, verse 33. Tapos, after niyang maawa, ang ginawa niya, nilapitan niya, pinuhusan ng langis at alak ng mga sugat, syempre first aid. Sa kanilagyan ng benda. Tapos, isinakay na doon sa donkey, tapos dinala niya sa isang paupang bahay, kung saan inalagaan niya ito. Hindi lang siya natapos doon sa pag-first aid, hindi lang siya natapos doon sa pag-added or pag-dala niya doon sa victim doon sa bahay, inalagaan niya din, sinamahan niya din muna doon. Tapos, kinabukasan,
nagbigay siya ng 2 silver coins bilang bayad dun sa paupahan. May sense yan. I-explain ko later. And then, sabi niya doon, nagahan mo siya, pagbalik ko, babayaran ko ang naggastos mo pa sa kanya. And then, yung fourth character natin is si isang tao, English, na siyang pangalan, wala na siyang gender. Sasabi na lang ni Jesus, may isang tao. Ang role naman niya doon sa naging parable is that papunta siya ng Jericho galing sa Jerusalem. So again, yung Jerusalem is yung capital city, nandun yung mga Jews, and then papunta siya sa Jericho. Anong nangyari sa kanya? Hinarangan ng mga magnanakaw, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Again, walang sinabi na pangalan dito. Wala din sinabi kung lalaki ba to or babae. Basta yan yung nangyari sa kanya. Tapos, kung kayo ang tatanungin, sa palagay ninyo, sino sa tatlo ang naging mabuting kapwa sa taong binugbog ng mga magnakaw? Bakit? At tingin nyo sino? Yung priest? Si head pastor ba? Yung worship leader ba? Yung Levite? Yung musician? Yung usher? Yung choir leader? Yung youth life leader? Nang alin? Balik ko doon. Sige. Ayan, yung apat. Ay, sorry. Gusto pa pala. Tayo magpasa ko. Ayan. Sino dyan sa apat? Siyempre, exempted na rin yung isang tao, siya yung victim. Sino ba sa tatlo? Gulo ko, no? Sino dyan sa tatlo? Si head pastor, si pasdada, si pastor? Yung mga leaders ng youth life? O yung outcast? Outcast. Sa tingin nyo, bakit? Again, ang story dito is sinasagot ni Jesus yung Pharisee kung sino yung kapwa. Di ba? Sino yung kapwa ko? Ito yung sagot ni Jesus. Sa tingin nyo, bakit yung outcast, yung parang bida dito sa story na to? Ano ba kung bakit? Silat na? Kasi, ang ipinupunto dito ni Jesus is that ang pagiging mabuting kapwa ay walang pinipiling lahi, walang pinipiling kasarian, oras, panahon, relihiyon, relasyon, girl boy, bakla, tomboy, putiki, baboy. Wala. So, ang pagiging mabuting kapwa, walang pinipili yan. Kesyo, ikaw yung leader ng church, ikaw yung head pastor ng church, or feeling mo, ikaw yung outcast, feeling mo wala kang kwentang tao, feeling mo napakasama mo. Ang sabi ni Jesus, yan ang mabuting kapwa. Imagine this. Nag-uusap si Jesus sa kayong Pharisee. Tapos yung outcast yung mabuting tao. Ano sa tingin niyo yung nararamdaman ng Pharisee during that time? Imagine, isang buong crowd yan. Parang ganito lang din. Dito si Jesus sa harapan, kaya siya pumayo. Tapos i-challenge niya si Jesus. Tapos biglang yung nasagot ni Jesus. Si Pharisee, ina-expect niya na nung tinanong niya si Jesus kung sino yung kapwa, akala niya sasabihin ni Jesus, kayong mga Hudyo, kayong mga Jews, kasi binabasa niyo yung Bible, nag-revolution kayo, mga ganito, ganyan. Yan yung kapwa niyo. Yung iba, etis na yan, hindi naman natin ng church yan eh. Ayun yung ina-expect ng Pharisee. Nasagot, pero binasag ni Jesus yung puso ng Pharisee. Alam mo, mali ang ina-expect mo eh.
mali ang inaakaalam mo. Ayun yung sinasabi ni Jesus. Ayun yung sinasabi dito ni Jesus. Ngayon, isipin niyo to. Bakit hindi kinontra ng Pharisee sa kwento ni Jesus na kung saan ang Samaritan ang tumulong at hindi ang Jewish priest of Levi? Kasi nasa large yun na crowd eh, so parang expected na nila, ay, eto nagsiserve sa church to eh, dapat ito yung tumulong doon. Pastor yan eh. Pastor ng youth life yan eh. Pastor ng church yan. Oh, siya yung nagpapakanta sa youth life sa church namin eh. Bakit yung tao pa sa labas yung tumulong dun sa victim? Di ba may mga nakatambay dyan minsan? Yun pa yung tumulong? Ayun yung sabi ni Jesus. Imagine yung nararamdaman ng Pharisee, din yung nararamdaman ng mga nakikinig during that time. Kung yun yung sinagot ni Jesus. Alam niyo kung bakit hindi niya sinagot? Or bakit hindi siya umimik? Kasi alam niya na bawal talaga. Alam niya kasi na, yun eh, kung magka sa exam, may tanong, 1 plus 1. Tapos sa mga option, 5, 4, saka 1. Ay, 2. Siyempre, yung 2 yung isasagot mo doon. Siyempre, mali yung first option, sa mali yung second option. Pero, as follower of Jesus, hindi na tayo ang mababahiran ng kapwa natin. Hindi na tayo ang mababahiran. Ang kapwa na natin ang mababahiran dahil sa pag-ibig at rasyon ng Lord. So, hindi ba sa panahon nila before, kapag humawak yung mga high priest, humawak yung mga Levites sa mga maruruming bagay or tao, nagiging unclean sila, nagiging unworthy sila dun sa ministry. Pero, as followers of Jesus, kapag tayo na yung humawak doon sa mga outcast, hindi tayo yung mahahawa sa kanila. Sila yung mahahawa sa atin. Bakit? Dahil sa pag-ibig ng Lord at ang grace ng Lord. I'm not sure if nabasa niyo na yung story na kung saan may dinudugo na babae. And then, ang sabi na, kahit mahawakan ko lang yung laylayan ni Jesus, okay na ako doon. So, ang nangyari doon is, sumuong siya doon sa sobrang daming crowds. Talagang sumingit siya doon, gumapang siya doon, isiniksik niya yung sarili niya, tapos nahawakan niya yung tassel ng Lord. Yung sa laylayan ng Lord. Nahawakan niya. Imagine, napakadami nun na crowds. Parang sa mga artista yun eh. Diba? Pagka may mga mall tour, may mga mall show, may mga bouncer, tapos may mga tao sa paligid. So, during those times, walang bouncer, walang, bawal. Wala. Lahat nakakahawak kay Jesus. Pero, nung time na nahawakan, nung dinudugo na babae si Jesus, biglang nag-react si Jesus. Sino humawak sa akin? Ang sabi ng mga disciples, Lord, maraming humahawak sa iyo Pero, napansin lang niya, even though sobrang dami nang humahawak kay Jesus, napansin niya yung isang babae niyo. And, hindi si Lord yung nahawa doon sa tinutugo na babae. By the way, kapag nung time nila, yung mga girls na may mens or tinutugo, bawal silang humawak at bawal silang hawakan kasi they are considered unclean. So, bawal. Kasi yun yung culture before. So, nung hinawakan niya si Jesus, at nung nagtanong na si Jesus, kung sino yung humawak sa kanya, hindi siya proud na, Lord, ako yun. Kasi bawal eh. May chance na gugulpihin siya doon, may chance na papatayin siya doon, to the point na since ang belief doon, kapag may nahawakan siya na tao, magiging unclean din yun. So since nahawakan niya si Jesus, unclean na rin si Jesus, unclean na rin lahat ng mga tao,
that means na unworthy na silang lahat. Mamamatay na silang lahat. Parang ganun yung sense nila. Pero, ang sinasabi dito is that noon yun. After Jesus Christ has done, or after what Jesus Christ has done on the cross, hindi na tayo yung nahahawahan kapag kami humahawak sa atin, kapag kami lumalapit sa atin. In other words, whenever we deal with people na may mental health issues, whenever we deal with people na nakakainis, nakakabwisit, hindi na tayo nahahawa sa kanila na bakit naman, nakakabwisit naman. To the point na nakakalimutan natin na follower tayo ni Jesus. Tayo nga yung nanghahawa sa kanila. Isinisave na natin sila. Tayo nga yung nagre-remind sa kanila. Tayo na yung nagre-remind sa kanila na you need Jesus as much as I need Jesus. Yung main reason kung bakit yung Samaritan, yung ginawang bida ni Jesus dito, sa story na to. Not just for that Pharisee to understand and realize na hindi lang sila yung worthy, hindi lang sila yung dapat, or hindi lang sila dapat yung nakikipag-usap sa mga sarili nila. They also have to accept other people, whether outcast ba yan, whether half-blooded ba yan, whether kung sino man yan, you must love them as much as you love yourself. Ayun yung sinasabi ni Jesus dito. Ngayon, eto na yung tanong. Okay, so maganda na halaman po namin na yun pala yung nangyari, yun pala yung having response ni Jesus, ito pala yung mga dapat namin na gawin. Ngayon, paano po namin gagawin yan? Kuya Dave. Sabi sa scripture, of the Lord your God, with all your soul, with all your heart, with all your mind, with all yourself, with all your strength, and love your neighbor as you love yourself. Ngayon sa youth live, may mga bago tayo ngayon. How are we going to welcome them? Ano yung magiging response natin sa ugaling nila? Imagine this. Imaginein mo yung taong pinaka-aasar, pinaka-bibisita mo, yung ayaw mong makita. Imaginein mo na lang. Or if yung may ugali, bad trip talaga ito eh. Alam mo, okay ka sa akin, bad trip ka kasi. Sorry. Kasi mag-itim ka, kasi taba mo. Sorry po. Sabi ng Lord, yung mismong tao na yan, you must love them. We must love them. Yung mga tao sa labas, yung mga nagiinuman dyan, yung mga nagwawala dyan, sabi ng Lord, we must love them. Yung taong pinakabibisitan natin, we must love them. So ngayon ang tanong, paano? Alam nyo, paano? Ngayon, paano? How? I know. What's going? How? Paano kuya? Paano kami magiging mabuting kapwa? Kasi ito lang yung way para maging safe place ng your life eh. We must love others as we love ourselves. And again, yung upgraded version ng we must love is we must love our neighbors as much as Jesus Christ loves the church. Napasadahan yan noong week 1, week 2, sa week 3. We are loved forever solely because of what Jesus Christ has done for us. Paano i-display ng Lord yung pagmamahal niya? Nabuhay siya, gave up his life, and then nabuhay siya. So kuya, kailangan din namin magpapako sa cross. Kailangan din namin mabuhay ulit. Siyempre, ano yun, di ba? Imposible. Si Lord lang ang may kaya. Pero,
This is how we can achieve na maging mabuting kapwa sa mga outcast, sa mga taong pinakabibisitan natin, sa taong katabi mo ngayon. Ganito ang gagawin natin, or ito yung gagawin natin para maging mabuting kapwa tayo sa kanila. Magkaroon ng intentional at malalim na relasyon sa Panginoon. Gagawa lang natin na mahalin at maging mabuting kapwa kung araw-araw nating nararanasan ang pag-ibig ng Lord. Diba sabi sa Word, the fruit of the Holy Spirit is love, goodness, kindness, compassion, self-control, etc. Just imagine kung wala yung Holy Spirit sa atin. So, walang fruit. So, pag walang fruit, wala tayo ng mga yun. Hindi tayo magiging mabuting kapwa kung wala yun. Again, intentional. Even if we feel we don't like it, even if we feel na tinatamad tayo, even if we feel na sobrang busy natin sa buhay, hindi kuya, deadline na kasi natin yung project namin bukas eh. Regardless kung sino man to pinakabubisitin mong tao, ano yung ikinakainis mo sa kanya, ano man yung nagawa niya sa'yo, regardless. Alam niyo kung bakit walang name at walang gender yung isang tao? Alam niyo rin ba kung bakit siya hinubaran at iniwan na halos wala ng buhay? Kasi yung high priest saka yung Levite, pagka nalaman nila na Jew yun, a-action kagad yung mga yun. Ay, good Jew to, sige, tulungan natin. Pero pag outcast yun, pagka nalaman nila na outcast, ay, sa kapilog yan. Kaya naman, walang pinipiling tao, walang pinipiling oras, walang pinipiling kahit ano, yung pagiging mabuting kapwa natin. Kasi, ang sabi nga sa word, yung reason kung bakit tayo nakakapagmahal is because God loves us first. We need that constant communication with the Lord. We need to be intentional sa relasyon natin sa Lord. Hindi lang basta atin ng youth life, okay na ako Lord, 1 week na ulit, Monday na ulit, school na ulit. We need to be intentional with the Lord. Natamad ka? Mas basahin mo. 1 verse. Tapos, 2 verses. Tapos, pinapukasan 3, 5, 7. Unti-unti. Hanggang sa maging habit siya. That is why we always encourage you and lagi namin sinasabi, especially ni Pasdala, punta lang kayo dito. Bakit? Kasi hindi namin alam kung ano yung nangyari sa inyo from Monday to Friday. Hindi namin alam kung nag-devotion ba kayo, isinik nyo ba si Lord, nakarinig ba kayo ng word, sino yung nakaaway nyo, kaway ba kayo ng parents nyo, hindi namin alam yun. Pero pagkarating ng Saturday, alam namin na nandito kayo at nakakonect kayo kay Lord. And that is so important. Gusto natin maging safe place to, we must be intentional with our personal relationship with the Lord. Asa na yung mga Bible na binigay namin sa inyo? Ando po sa bahay ko yan. Sito yung bahay mo. Christian na yung bahay mo, follower na ni Jesus. Yung mga alikabok, follower na ni Jesus yun. Yung mga hippies, yung mga anay, follower na ni Jesus yun. Eh kuya na, kasi namahasi na, dali ng Bible. Pag-download ng Bible app. If you want this place to be a safe place, gusto natin maging mabuting kapwa. Ayan. Okay ba tayo? Next week pa ba ako dito? Okay. So as we pray, I want you to think of this person na sobrang pinakabubisitan nyo to the point na gusto nyo lang magkasalan. If meron kayong pinakabubisita na tao, hindi nyo parang mapatawad, I humbly ask you guys, please, as I lead
sa prayer, well, first, isipin mo na si Lord. Lord, hi, hello, kamusta? Dapat ganito, ganyan, ganyan. Ang prayer, actually, hindi ko masyadong ginagamit yung word or yung term na prayer. Ang term na ginagamit ko personally is communication. Nakikipag-usap ako lagi kay Lord. So, I want you guys na makakipag-usap kay Lord habang nakikipag-usap ako kay Lord, habang pray ko kayo. And, isuko na natin kay Lord yung mga burdens natin. Kasi alam ko naman na kahit dito, meron kayong pinakabubisitan eh. Alam ko naman na ayaw may kita to, buti nga to, lumipat na ng church eh. Buti nga to, di na umaanod eh. I want you to surrender that, please. I humbly ask you. Okay. Sige, let's pray. Father, we want to say thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for the realization, Lord God, na for us, para maging mabuting kapwa, we must love them no matter what, regardless of the situation, the gender, the name, etc. Lord, we know na hindi namin kaya na gawin yun. Hindi ka namin kaya mahalin ng buong puso, hindi ka namin kaya mahalin ng buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa. Hindi namin kaya yun, Lord. That's why we ask for your help, Lord God. We ask for your grace, Lord God. We ask for your love, Lord God. Ikaw yung tumulong sa amin, Lord God, each day of our life, Lord God, na mahalin ka wholeheartedly. Heart, soul, mind, and strength, Lord God. And Lord, I pray sa mga anak ko na naririto, Lord God, as they talk to you, Lord God, as they lay down their burdens before you, Lord God, habang isinusuko nila sa inyo, Lord, yung mga bigat ng puso nila, yung mga hinanaing nila, Lord God, yung mga kinakainisan nila, Lord God, I pray, Lord God, that you will touch their heart, Lord God. I pray, Lord, na iparamdam mo, Lord God, yung yakap mo sa kanila, Lord God, yung tangible presence mo for them, Lord God. Lord, I pray and I declare, Lord God, that they may experience you right now, Lord God. Maranasan ka nila, Lord God. Maramdaman nila yung tatay, yung father na wino-worship namin dito sa youth life, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw yung magbigay ng comfort, Lord God. Ikaw yung magbigay ng love, ng forgiveness, Lord God, as they lay their burdens before you, Lord God. And Lord, we want to say thank you, Lord God, for your word. Again, I pray and I declare, Lord God, na lahat kami na naririto na nakarinig ng word mo, Lord. I pray na hindi lang siya basta namin narinig, Lord God, because I pray and I declare na meron pong natutunan ang bawat isa, pili mo yun sa puso namin, mag-bear ng fruit, Lord God, and it is something that we can share, Lord God, tungkol sa mga outcast na feeling namin outcast na idadako mo dito sa youth life, Lord God. Lord, ikaw na rin po, Lord God, yung mag-bless, Lord God, doon sa mga magiging small groups, Lord God. I pray that ikaw po yung magbigay ng wisdom and understanding sa magiging leaders, Lord God. I also pray, Lord God, na ikaw po yung madakila sa bawat small group, Lord God. And Lord, for other questions, Lord God, if meron man silang hindi naintindihan sa word mo ngayon, Lord God, I pray na ikaw po yung sumagot as we continue our program, Lord God. Lord, we bless you and we honor you. Sa iyo po ang pagpapuri at pagsamba. I just name we pray.